Hello guys! Another gala naman tayo and this time papunta tayo ng Hong Kong! Yay! Yay! Kasama natin ang Tita Irene. Hello Tita! First out of country trip niya, tingnan natin kung ano magiging impression niya. Mawiwili ba siyang mag out of country? Okay, so right now nandito tayo sa Savoy Hotel. Nag-check-in na kami dito kasi inisip namin, madaling araw kasi yung flight namin. Kaya mas madali kung mag-check-in kami ng malapit sa airport kaysa sa magbabiyahe kami ng madaling araw. Sobrang lapit lang to sa airport. Pwede namang lakarin pero baka mamaya mag-grab na lang kami. From our window, ito yung Terminal 3. Okay, so ganyan lang kalapit. Halos tatawirin lang namin. Nabook ko to sa Agoda. Kung magbubook kayo sa Agoda, use my promo code AGODAJ para maka-discount kayo. Okay? So, yan. Ang flight namin mamaya is 4:45 via Greater Bay Airlines. Sana hindi kami magka-aberya sa immigration and sana smooth lang yung proseso. Okay? See you later. Bye-bye. Kakain muna kami sa labas. Kasi maaga pa naman. Tapos pagkakain sa labas, tatry ako mag-gym ng kaunti. Tapos may free access na rin kasi sa sauna dito. Then, balik na doon sa room ulit. Dito sa tawakan. At saan? Sa Turo-Turo. Yung pagkain namin. Yung favorite na oriental fish. Saka sisig. Ha? Parang tofu lang. Ha? Parang tofu lang. Ang sarap, gusto ko nga yan eh. Hindi pa kami nakakalis, meron na agad kaming mga nangyaring Blunder. may mga blunders. May mga blunders na agad kami. Kanina, bumalik ako ng kwarto. Ang layo ng kwarto namin dun sa elevator. So parang tatawid kami ng dagat at saka ng mga bundok pa bago makalabas ng hotel. Tapos, nung malapit na kami sa elevator, naiwan ako sa kwarto so bumalik ako. Ngayon yung mga bags kasi nakaharang dun sa mga cup. Kaya nung palabas na ako, nagdagasapa ako. Medyo nakaskas yung tuhod ko. Tapos nung kumakain na kami dito, meron kasi kaming ipadadalang grab dun sa mga tita ko. So ipapagrab namin. Kaso may problema sa address. So sabi ko sa tita, tawagan niya. Magaling kong tita, hindi na dinala yung kanyang cellphone. Seriously? Iniwan niya sa hotel room. So dito pa lang, first time niya na mag-out of country. At nag-iiwan siya ng cellphone sa hotel room. So pagka nawala siya sa Hong Kong, ibig sabihin, hindi lang namin siya makontak. Nasabon na siya agad dito kasi hindi pa pwedeng mag-iwan ng cellphone sa kwarto. Paano makokontak pag nawala? Anyway, kain na kami. Tapos, yun lang. Maganda naman dito, yun nga lang, ang layo ng kwarto namin. Dulo sa dulong-dulo kasi kami na-assign. Papahinga na lang muna kami and then mamaya ko na matakas na kami dito. Okay? Good morning! So yan, time check, 1:15 a.m. Meron pa kaming almost 3.5 hours bago mag 4:45. Coming from here, mag-grab na lang kasi lapit lang talaga. Siguro mga 5-minute grab ride lang to. Dating kami doon mga before 2 o'clock. Pag maaga natapos, pahinga lang kami sa airport, antay ng flight, and then off we go to Hong Kong. Tita, ready ka na? Ready na. Ready na ang tita para sa kanyang first international flight. Sana maging okay lahat. Okay, see you guys in a bit. Bye-bye. Medyo may kahabaan yung pila. Time check, 1:41. Tita, 1:41 na. Ready na tayo? Ready na. Ready. Ang haba pa ng pila. Yan, success na kami sa immigration. Grabe, ang haba ng pila dun sa Greater Bay Airlines. Inabot kami ng siguro kulang-kulang 2 oras doon kasi 1:40 kami dumating dito. Natapos kami past 2 o'clock na. Ang tagal talaga. Tapos, ewan ko. Tapos pagdating sa immigration, ang bilis lang naman natapos. Teka, tumigil mo tayo. Medyo marami lang yung mga tanong kung kailan ang balik namin. Tapos, sabay na kasi kami ng tita na, tumingin ka naman dito para nung may sakit ka. Sabay na kasi kaming pumila sa immigration kasi para, matulungan ko rin siyang sumagot. Kasi nga, first time niya rin malilipad abroad. Tanong lang kung ano ko siya. Sabi ko, tita ko, ikaw ba ang sponsor niya? Sabi ko, yung mga gagastusin doon, ako po yung sasagot. Tapos, tanong niya kung kailan lang balik, tapos kung saan ang punta, yun lang. Tapos nung tinatakal niya na yung passport, so siguro mga 10 minutes tayo doon, no? Mga 10 minutes kami doon. Ang timing mo naman, mag-hi ka naman. And shy type siya. So ngayon mag-antay na lang kami sa boarding gate namin. Maghanap kami ng makakainan, tapos yun, see you Hong Kong in a while. Ano oras na tita? 3:20, meron pa kaming 1 oras before boarding time. Kaya muna kami dito sa Kenny Rogers habang nag-aantay ng flight. Ano yun sa'yo tita? Clam chowder, no?
Yan, nang nakalusot sa immigration. First flight niya, international agad. Dasal namin, wala sana namang batok sa amin. Anyway, kaya muna kami. Are you ready? Are you ready? Ano? Sasakay na siya ng airplane. Finally, we have arrived at Hong Kong International Airport ng anong oras sa tita? Okay. 6:55 a.m. Tita, bye-bye na. Tita, bye-bye. Hindi ako ng unlimited eSIM sa Klook. So, activate natin siya. Yan. Activated na. Yan, unlimited in use. So, ay, shucks, ba't dito ko wala, bakit dito ko inactivate? Dapat dito sa isa kong cellphone. Oh my God. Yan mo na nga. So, how's your first flight experience? Can you share it to us? Nice. Anong nice yun lang? Hindi ka naman natakot? Sample. Super simple. And super first time. Hindi ko yan. Kapit ka dyan. Namali ako ng activate ng SIM card kasi nagdala ako ng isa pang phone. So, bali tatlo-tatlo yung dala kong cellphone. Isa kong phone, supposedly pang hotspot. Yun yung sana yung gagamitin ko para hindi madaling maubos yung battery ng dalawang main phones ko. Kaso, na-activate ko yung eSIM dun sa S25 ko. Kaya, yun, wala silbi yung isa kong phone na pang eSIM sana. Ay, nako. Pero anyway, sana hindi madaling maubos yung battery nito. Kasi ito yung ginagamit kong mga pang picture saka pang video. Yun. Dalawang power bank lang. Isang power bank lang dala ko eh. Yun ang problema ko kasi Sa bag wala. ayoko rin magdala ng power bank palagi. Sa bag wala. So, pag wala, hindi bawal maglagay ng power bank. Bawal maglagay ng power bank sa check-in baggage. Okay, baka kasi masunog. Ang ganda ng airport dito. Ang ganda ng airport nila dito, malawak. Saka malinis. Manakila. Oo. Yan, nakapag-withdraw na kami. 3,500 HKD. Dito na kami sa ATM ng HSBC nag-withdraw. Huwag daw sa money exchange kasi mas mataas yung palitan doon. So, mas maganda kung mag-withdraw lang kayo dito using your GCash or GoTime cards. Hanapin namin kung saan kukunin yung Octopus card. Nakuha namin yung mga luggage namin. Yung dito. Tapos sakay kami ng Hong Kong Airport Express train na binili din namin sa Klook. Gamit ang promo code ko, Jeremon Klook. Gamitin yung code ko ha para may discount. Please. And dito nyo makukuha yung Octopus card nyo, A13. And then yung SIM card namin dito sa A16 namin binili. Hindi na kami nakabili sa Klook ng SIM card kasi meron naman kami supposedly na free na SIM card. Yun na sana yung gagamitin ng tita. Kaso medyo Jurassic na yung phone niya. Hindi pala pwede yung eSIM doon. So naganap kami ng physical SIM card. Tapos bibili sana kami sa Klook kaso baka malayo pa yung pickup point. Kaya sakto nung kukunin namin yung Octopus card dito sa Bukana A16 merong nagbebenta na rin ng SIM card. So dito na kayo bumili ng physical SIM card. 53 Hong Kong dollars, 2 gig per day for 7 days. Ang downside nga lang niya, hindi pwedeng i-hotspot, which is okay lang naman kasi antita lang naman yung gagamit and isa lang naman yung phone niya. So yung 3 gig na SIM card na na-free ko, i-install ko na lang doon sa isa kong phone para hindi ma-drain yung battery nitong main phone ko.
MTR na tayo. Hong Kong Airport Express train. Papuntang Hong Kong Station. 24 minutes lang daw papunta doon. Tapos 9 minutes papuntang iClub Chungwa. Yun yung first hotel namin for our Hong Kong trip. Bumili na ako ng Airport Express train ticket sa Klook. I-claim na lang siya dito gamit yung voucher. Hindi ko palang alam kung saan. So, talagang ito lahat ng ginagawa namin ng tita, puro pangangapa. Okay. Yan, nakalabas na kami sa Airport Express. Nandito na kami sa Exchange, Central Exchange. So nag-antay na kami ng bus na dadaan mismo sa hotel kung hindi ako nagkakamali, or basta may drop-off malapit doon, lakad lang kami 2 minutes. Noong oras na 10 o'clock na. Ha? Naligaw-ligaw na kami. Matapos ang 1,000 minuto ng pagkawala. Dala-dala tong mga maleta na to na ang laki-laki na nabalibag kanina sa bus. Nakarating na rin kami dito sa hotel. Ito yung hotel. iClub Chungwan. Tara, check natin. iClub Chungwan. So nag-backdrop na kami dito sa iClub Chungwan and nagpahinga kami saglit, pinigure out namin kung anong gagawin namin sa mga buhay namin. Masarap na itong freebie sa aeroplano. Imperial Patisserie. Imperial Patisserie. Mag-hoard ako ng ganito pag uwi mo kasi sarap siya. Para siyang croissant na toasted. Ngayon maglalakad-lakad lang muna kami sa labas. Tapos ang plano namin, punta kami ng Pic Tram. So pag napagod kami maglakad, magta-taxi na kami papunta doon. Okay, tapos doon na kami magla-lunch. Then after nun, balik kami dito sa hotel para mag-check-in. And then pahinga saglit. So yun, lakad-lakad muna tayo sa labas. Let's go! Okay, bago pa kami nakarating sa patutunguhan namin, pinakita na naman kaming kainan. So bila kami yung tinapay dito. So yun yung mga bread nila. Pineapple bun with red bean. Barbecue pork bun. Subukan mo yan. So ano? Ayan. Ito. One sausage roll. One barbecue pork bun. Then, yes. And then one luncheon meat bun. Luncheon meat? Yes. So yan, bumili kami. Ito. Pork bun, barbecue pork bun, luncheon meat, kaso may pasas. What? So, hindi ako kumakain ng pasas kaya tanggalin ko na lang. Sausage roll. Lasa. Patikim na. Masarap. Patikim. Saan yung powder na siya ba? Yan na. Sa powder na siya ba? Masarap. Bibili pa ako na mamaya. Itong sausage. Yung sawa sa powder. Hmm? May sawa sa powder. Hindi. Masarap din. Tama. Yan, ano kayo? Tinanggal mo yung laman. Oh. Sarap din. Bili pa tayo mamaya. Mura ka. Ayun nga yung goal natin dito, kumain ng tayong kumain. Kasi wala lang. Masarap to. Try nyo. Hindi ko mabasa yung store. Beautiful Windmill. Try nyo yung mga breads. Masarap. Puntahan namin yung Imperial Patisserie. Okay na rin to kasi kung ang isa 13 Hong Kong dollars, kung 7 pesos ang per palitan ng isang Hong Kong dollar. So lumalabas na sa 90 to 100 pesos lang. Para ka lang bumili ng bread to. Kaya ang laki-laki nitong tinapay na to. So sarap pa ng barbecue.
Sarap. Beautiful windmill. Second food trip, Saint Honore. Puro tinapay ng mga pinagbibili namin dito. Mahilig kasi kami sa tinapay. Kaya nga kami may pastry shop eh. Check nyo yung mga cakes nila. Yan yung mga tinapay nila. Hindi pa natin na-try yung yung fried pork pie. Parang yun yung marami sa kanila dito. Subukan natin yung fried pork pie. Ano to? Oh, meron din eh. Di ba meron din doon sa kanina na una natin. Oo. Bumili kami ng barbecue pork bun ulit, pero ito sobrang init. Hindi pa namin makain. Ito yung pork bun. Ang sarap. The best to. Nababasa ko at saka napapad ko sabi nila, hindi daw masarap yung pagkain dito sa Hong Kong. Pero so far, masarap naman lahat ng nakakain ko. Medyo mahal nga lang. Baka pag nagtipid ka, hindi talaga masarap yung makakain mo. So gagastos ka talaga para makakain ka ng masarap. Tapos bumili ako nung yung na-free ko sa airport na Imperial Patisserie. Para siyang croissant na heart shape. Free lang siya sa sa airplane. Nabili ko dito, 4 na piraso, nasa 800 pesos. 200 pesos yung isang pack. Tapos 4 na piraso lang nilaman ng isang pack. Diyos ko, mahal. Anyway, nandito tayo sa longest outdoor escalator with Tita Irene. Punta tayo hanggang gitna. Tayo na niya mag-lunch kasi kanina pa kaming pautik-utik ng mga pagkain habang naglalakad. Ilang meters to? Nasa ata to? 400 meters? O lagpas pa? Babalik na kami ng hotel. Hindi na kami nakarating ng Pick Tram kasi papunta doon. Sabi ko sa iyo, tita, taxi na tayo eh. Papunta doon, naharang kami ng mga shopping area. So, yun. Pabalik na kami ng hotel. Sana pagdating namin doon, pwede na kami mag-check-in. Kahit early check-in sana kasi naantok ng tita. Gusto ko rin magpahinga at saka mag-charge na ng cellphone at saka nitong Osmo. Isang labas ang nagastos ko lang nasa 7,000 na pagkain. 7,000 na pagkain yan. Saka itong donkey. Nag-donkey pa ako dito. Kakagaling ko lang ng Japan. Nag-donkey pa ako dito sa Hong Kong. Hindi ko alam kung ano bang trip ko sa buhay. Mamaya na kami mag-pick tram. Mga 4 or 5 p.m. Bye. Yan. So hello guys. Nandito na kami sa hotel. And nakapag-check-in na kami. Ito yung itsura ng room namin. I+ Premier to. 2 single beds na, may TV na rin. And then, yung CR nila, medyo nababother lang ako kasi nga frosted glass lang siya. So, nakikita yung anino nung gumagamit sa loob. But anyway, okay lang naman siguro yun. Lalo na kung sobrang close naman kayo nung mga kasama mo dito. Nabukod sa Klook, kung magbubuka sa Klook ng any hotels or activities, you can use my Klook promo code, Raymond Klook, para maka-discount ka pa. Okay, so after nito, papahinga lang kami saglit. Hanggang siguro mga 5 o'clock. Or 4:30, diretso kami ng Pick Tram. Nag-take out na rin kami ng McDo. Dito na lang muna kami kakain kasi mamaya sa labas kami kakain. Ang dami na naming nagastos, grabe. First day pala na nagpabudol agad kami. Hello guys, papunta na kami ngayon ng Pick Tram. Tingnan niyo itsura sa labas. Ang dilim na. Ginabi na kami. Napasarap yung tulog namin. So, magiging night view yung Pick Tram experience namin. Hindi kasi namin pwedeng mamiss yung kasi nagbook kami sa Klook. So, pagka hindi namin pinuntahan, sayang naman, fixed yung date nyon for today lang. So, kailangan namin puntahan. But anyway, yun ang tita, oh. Tita, nakatulog ka na ayos? Ayan na, nantok pa siya. Dapat kasi yung Pick Tram after lunch namin gagawin. Kaso kanina nga, inantok-antok na kami. Kaya nung check-in, hindi na kami lumabas ulit. Supposedly, ang gagawin namin ngayon, dapat nasa TST kami. Nag-explore na kami doon. Iminog ko na lang ng third day. Nag-decide kami na dito na lang sumakay sa mga buses nila. So, from Chungwan, sakay kami dito sa Shek Tong Chu. Bababa kami sa Murray Road.
Tapos walk lang kami ng 9 minutes, 500 meters. Yun, nasa Pictram na kami. Nandito na kami sa Pictram. Ako kami sa pinaka-tok-tok. Level 3 po. Doon yung Madame Tussauds. Ito yung itsura sa ano. Maganda rin pala itsura niya sa gabi. Naligaw-ligaw na naman kami kanina. Talagang hindi na matatapos ang pagkaligaw eh. Pero buti na lang nakahabol kami. Hanggang 10 PM naman bukas tong Pictram, kaya may time pa kami mag-ikot-ikot. Dito na rin kami mag-dinner, tapos uwi na kami ng hotel. Nakapag-ikot-ikot na kami dito sa Pictram. Grabe, ang lakas ng hangin. Ang ganda rin pala ng view dito pagkagabi. Ano? Kitang-kita yung city lights. Ha? Nakababa na kami, susakay na lang kami ng Pictram pababa, pero may nadaan na kami kainan dito, mga dumplings sa Chung's Tea House. Ito yung mga in-order namin. Naka-buy one, get one sila kasi magsasarado na. Diba? Dami. Hello? Hello? Dami namin in-order kasi buy one, get one. So nasa ano lang to, 130 Hong Kong dollars lahat. Dami-dami na. Hindi ko alam kung mura yun. Parang mahal pa rin yun, pero okay na rin. Kaya dito. Tikman natin. Dito. Oo. Ito parang fish balls. Fish curry balls. Ano lasa? Ito beef. Sarap. Ayaw mo naman ha? Tama lang ang So far, hindi pa ako nadi-disappoint sa mga pagkain sa Hong Kong. Ang dami kong napapanood na hindi daw masarap pagkain dito. Pero masarap naman. Siomai. Siomai ito dito na. Sarap.
natuwa kami masyado. Ang dami nang binay one take one. Yan, di namin naubos. Ang daming natira. Naumay na kami at saka nabusog. Parang nung una masarap kainin. Kasi masarap naman talaga. Pag sudsud mo ng kinain, nakakaumay na siya. Ay, nako. So, tinake out na lang namin. Buti hindi kami pinagbayad ng take out fee. Okay. Yun na, nakauwi na tayo dito sa hotel nung oras na, 11:12. Nagkaroon pa ng aberya kasi yung lock nung kwarto na lowbat. Kaya nakailang balik ako sa second floor. But ayun, naayos naman ha. Settle down na lang kami dito ng tita. Tita, how's your first day? Nice. Oh, nice. Nice. Napaka-nonchalant niya. Bukas, maaga kaming gigising. Dapat 7:30, prepared na kami. Maglalakad na lang kami papunta doon sa Macau Ferry. And then the whole day, nasa Macau tayo. So, that's all for day 1 dito sa ating Hong Kong trip 2025. See you again tomorrow, guys. Bye-bye. Good morning, guys! Sa tayo sa day 2 ng ating Hong Kong Macau trip. So ngayon, whole day tayong nasa Macau. Tita, ready ka na? Ready. Oh, ready na siya. Anong oras na? Mag-8:30 na. Lalakarin na lang namin papuntang Macau Ferry. Tapos 9 AM yung alis namin. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Medyo busog pa rin naman ako. Doon lang ako kakain siguro sa ferry. And then, hindi pa ako masyado familiar sa mga pupuntahan namin doon. Pero yun yung adventure kasi doon. Yung hindi ka masyadong familiar kung anong gagawin mo. So, update ko na lang kayo, okay? See you in a bit. Yan, nandito na tayo sa Potay Waterjet Terminal. Medyo may karamihan ng mga tao. May aberyang nangyari kasi dapat 9 AM yung alis namin. Nakarating kami ikaw 8:55 or 8:15, ganyan. Basta maaga pa. Kaso pagdating namin doon sa may entrance, guess what? Nakalimutan ko yung passport ko sa hotel. Kasi nagpalit ako ng bag kahapon. So, nangyari, kailangan namin bumalik sa hotel. And nakakatawa pa dito kasi yung papunta, parang longkat yung nilakad namin. Ang tagal namin naglakad, parang 12 to 15 minutes. Tapos nagmamadali pa kami noon. Nung bumalik kami ng room, parang 5 minutes lang nandun na kami. So may shortcut pabalik ng hotel. Kaya yun, nung kinuha lang namin yung passport, tapos pag yung naglalakad na kayo pabalik, yun, mga 5 to 6 minutes lang. Tapos hindi pa kami nagmamadali nun, kasi chill na chill pa kami. And good thing, okay lang naman pala na hindi mo masakyan yung schedule ferry mo. Kasi pwede kang maging chance passenger sa mga susunod na rides. Dito na kami ngayon, dito na rin ako nag-breakfast. Meron pa kami mga binili mga tinapay kahapon na dinala namin para dito kainin. Nakasakay na tayo sa Potay Waterjet. Window seat yung naupuan natin. Yan na. Yung 10 o'clock na sale yung nasakyan namin. Kung mahiluhin kayo at madali kayong masisik, be sure na uminom kayo ng Bonamine bago kayo sumakay dito. Kasi ako na hindi naman masyado mahiluhin, medyo nahihilo na ako. Paano pa kaya yung iba? Ang tita nag-Bonamine siya. Sabi ko matulog muna siya para hindi niya maramdaman. Ito pala yung budol na nabili namin kahapon. Sa airplane kasi na sinakyan namin, yung Greater Bay, may pa-freebie sila na parang biscuit. Ewan ko. Ngayon nasarapan kami ng tita. So, hinanap namin yung brand din, Imperial Patisserie. So, may promo sila na parang isang box, 138 Hong Kong dollars. Tapos, buy 3, get 1 free. So, 138 times 3. Siguro mga nasa 400 HKD yun. Apat na yun. Akala namin yung isang box, 8 ang laman. So, parang okay lang. Di bumili kami. Nung pagbukas namin, 4 na packs lang yung laman. So, sa isang pack, 4 na piraso lang ang laman. Technically, 16 pieces lang yung isang box. 16 times 4. So, ganun lang siya kaunti. Tapos, paglabas namin, ang dami palang mga nagtitinda ng ganito na yung mga
as tourist na may ganitong tinda. Siyempre, iba-iba yung lasa. Ito medyo hindi ito masyadong matamis. Yan siya. Para siyang croissant na tinusta or pinalutong, kinaramelize tapos pinalutong. Gumagawa ko nito yung biscuit, yung Spanish bread namin, i-slice ko tapos ginagawa kong ganito. Binababad ko sa condensed milk tapos yun, binibenta rin namin. Sabi ko nung una, baka ako mura lang to kasi mura ko lang din naman na bebenta yung ganun ko. Pagdating dun, mahal-mahal pa rin pa pero masarap naman. Ayun siya. Sarap. Try nyo lang. Isang kahon. 138 Hong Kong dollars. Yun ang nagastos namin kahapon sa 4 na boxes. Nasa 3,000 pesos. Diyos mio. Nakakagulat kasi 438 lang siya. Mukhang mura lang. Pero pag kinonvert mo, mahal. Kung nagtitipid kayo or na budget kayo, maging mindful kayo sa conversion talaga. Kasi kung hindi, malalaman nyo na lang pagka nakabili na kayo na dami na palang nagastos. Okay. Dito na kami sa Macau. Halos isang oras yung biyahe. 10 o'clock kami umalis doon. Time check ngayon na 11 a.m. Nandito na tayo sa St. Paul Ruins. Yan siya. So, yung ruins na yan, nasira pala ng fire nung 1800s. Yung facade na lang yung natira. Lagyan nyo lang ng support sa likod para hindi siya matumba. Ito yung pinaka-itsura niya sa harapan. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride. Nabutol kami ng beef dito sa St. Paul. Ito siya. Pinoy yung nagbebenta. Masarap yung beef jerky kaya napabili kami tig 1 pound. Nung tinimbang nila, sobra yung timbang. So pinababayaran sa amin ng mahal, nasa 500 plus. Pinabawasan ko, sabi ko 1 pound only. Binawasan naman nila ng binawasan. Hanggang sa medyo lumapit na doon sa presyo pero mas mahal pa rin, no? Kasi mas mabigat yung timbang nila. Mukhang kailangan ng tayo mga bawasan to kasi baka kaya naman siguro sa luggage, no? Ikot lang kami dito. Merong Uniqlo na malapit. Mag-check ako ng damit sa coach. Tapos punta na kami sa next stop namin. Magla-lunch na kami. Ang dami nagpapa-free taste dito. Masarap naman yung mga pinapa-free taste. Pero kasi parang lahat gusto mong bilhin, mauubos sa yung pera mo. At saka may kamahalan. Kaya Ubus ito dito kapag yan yung itsura ng mas marami pa doon. And soon she won't be here. Oh, traveler. Pwede kami hindi kumain kasi ang daming mga freebies dito. Dampot ka lang ng dampot sa mga namimigay sa gilid-gilid. Ang sarap to kalasa nung binili natin mas makapalang. Pero sumayan pala yan, pala ng baka. Sumayan pa, Ano to? Nilaga style. Curry siya. Pwedeng noodles, pwedeng kanin. 40 ko lang yun, kanin ulam na yun, combination na yun. Tingin muna kami. Thank you. Pwede card dito, pwede dito. 这个来是翻过来是 chicken 火车衣服， Gusto mo dito na? 谁吗？谁吗？ Maintindihan. Ay, 抽进来这里啊，楼上有位啊，有粉有面。fire. 那就是
Deep fried chicken and porchop. 양쪽. Para may rice? Ha? Okay. Deep. Tingin ko fried yun. Deep fried pork chop. Hindi, bayad. Hindi. Ano sa'yo ta? Alin? Rice noodle. Fried rice noodles. Ito, ano ito? Yung itong fried flat rice noodles with beef. Okay, so fried rice noodle in Singapore style. Tapos ako ano ko. Gusto ko kasi subukan tong fried rice nila. Fried rice with seafood and black pepper sauce. Ayun dito yung beef, oh. Parang masarap. Sumusubuan. Fried pork chop lang. Dumating na yung isang pagkain na sinserve nung nagdadabog na ate. Basta na lang. Nagdadabog na ate. Basta na lang niya binabaksak sa amin yung mga bagay-bagay dito. So ito, fried noodles. Flat fried noodles with beef. Tapos yun, yung total bill namin 156. So mga nasa 1,100 plus. Pero pa to kasama, meron pa kaming stir fried na fried rice. Yang chow fried rice at saka pork chop. May coke na rin kami sa lemon tea. So yun. Hindi ko alam kung paano i-serve ni ate yung iba pa. Basta nagdadabog siya. Binabado na lang niya. Basta ganyan. Kata. Thank you. Yeah. So yan yung fried rice. Medyo naglaylaw siya kasi nakita niya siguro naka-video. So, yan. Kain na tayo. Kain na kami. Wala pa yung fried pork chop. Pero, picture ko na lang later. Tika lang. Nasa? Ha? Sibuyas pa lang. Ha? May lansa pa yun. May lansa ako nalalasa. Medyo ko lang pa sa lasa pero lagyan natin ng ano kasi siguro. Ito. Tikman natin. And tapos na kami mag-lunch. Papunta na kami sa Senado Square. Yung lunch namin, okay lang naman. Hindi masyadong masarap. Hindi rin naman pangit yung lasa. Nakakabusog. Mahal ba yung presyo niya? Para kami kumain sa isang parang mid-range na restaurant sa Pilipinas. So kung lalabas tig 600 kami. Para kami nag-Jerry's Grill. Ganun. Punta na kami ngayon ng Senado Square. And then the Venetian. Tapos balik na kami sa Ferryport. Diba? Parang nasa Binondo lang kami. Ang dami rin mga Pinoy dito. Yung beef jerky, nasabi ko tig 1 pound lang kami. Ang unang tinimbang, parang tig 2 pounds. O di imbis na 200, ano lang yung babayaran namin, nasa 500 Hong Kong dollars na. Yung pinabawasan ko, na binawasan niya, sobra pa rin. Pero binayaan ko na. So binayaran namin siguro mga nasa kulang-kulang 320 Hong Kong dollars. Sa merong mga original perfumes. Mas mura ng bahagya kasi sa mga sa regular price. May nakita ko dong Sauvage na EDP 100 ml. Nasa 7,000 lang. Mura na yun. Or baka hindi. Ewan ko. Basta alam ko mura yun kasi nung nag-canvas ako nung huli ang mahal nung Sauvage na nakita ko kaya hindi ako napabili. Pero hindi pa rin naman ako bumili ngayon kahit 7,000 na lang siya. Papunta na kami ng Parisian, Macau sana. Kaso may nakita kaming Jollibee dito sa Macau. Mismo sa may sa may Senado Square.
So, tingnan natin kung anong menu nila doon. Tapos, kung kaya pa ng tiyan natin, bill tayo kahit konti lang para patikman natin. Okay? Wala silang rice. Can I use Hong Kong dollars here? Yes, I change Macau money. I will change Macau money. Or can I use card? Yes. Yes, I'll just use card. Okay, I'll have one a la carte one-piece chicken joy. And then, Spicy, not spicy. yes. And then one spaghetti a la carte. Maybe you want this one? One big chicken and spaghetti. Yes, this one. Without drinks. Yes. With drinks, with drinks. Spicy, not spicy. Yes. And then, Spicy? yes. Can you give me thigh part or leg part? Okay. Please. Coke? Fanta. Fanta. Yeah. And then one carbonara a la carte. Okay. How much is that? Okay. Thank you. Do you have water? Ano po? No water. Wala siyang tubig. O hindi mo sa nagbibigay ng tubig. Okay. Magkano yung bottle water niyo, ma'am? 14. Sige. Bili na lang tayo ng bottle water. Ito yung order natin. Ang dami ng spaghetti nila. Ay, hindi. Carbonara. Carbonara. Ang init. Tapos, one-piece chicken with spaghetti. Spicy chicken yung in-order ko. Tikman na natin. Hombre, mukhang ako lang mag-isa, ako lang kakain niyan lahat. Kasi yan pa rin naman ang orderin ko. Matigis tayo. Tikman muna natin ito spaghetti. Oo nga. Isang subo. Parang pagkain na bata, no? Pero, parang kulang sa sauce nga. Hindi ko mahalo kasi kulang sa sauce. Sa atin ang ating dati sauce. Wala sa pasta. Yung spaghetti nila may sakit. Maputla. Maputla. Pero sobrang init. Masyado, hindi pa siya kayo masyado. Kalasa lang nung sa atin. Kasing kalasa lang. Isa pa. Kalasa lang nung sa atin, kinulang lang sa sauce. Pero ganun-ganun yung lasa niya. Yung carbonara nila may broccoli. Anong garnish? Ang laki ng broccoli, oh. Tapos ilang piraso. Ayan, oh. Kalasang-lasang, oh. Kulang pa rin. Wala na sa walang sa ano. Kung pasok pa rin lang dito walang Oo, ano. sabayan. Yung carbonara dito may bacon. Ba't kaya sila nakaisip ng carbonara sa Jollibee? Anong trip nila? Kasi hindi yata, walang palabok eh, may palabok dito. Ay, oo nga. Wala silang palabok dito. Naging mission ko nang tikman yung mga Jollibee sa mga pinupuntahan ko. Kung may Jollibee sa Japan, yun din yung isang mga una kong kakainin. Walang Jollibee sa Japan. Pero may Bawal kasi basta-basta mag-import ng ng karne. Rabat na makdo. Ewan ko, baka nung before pa sila mag-implement, nakapag ano sila. Masarap yung carbonara nila. Saka maraming serving. Magkano yung total bill namin? Saan yung resibo? 91. Total bill namin 91 HKD. So mga ano to, 600 plus. Mahal pa rin. 685 pesos. Ang mahal. Kumain na kami, may take out kami ng chicken. 500 po lang. So ang mahal para sa isang carbonara, jolly spaghetti,
Hindi, chicken spaghetti at saka drinks. Kasi hindi pa kami pwedeng inom ng tubig. Tikman natin yung chicken. Siguro magkabay. Siguro magkabay. Ikaw nga parang magkabay. Uy, marunong ako magkamay. Sumabit kasi daw. Kalasang-kalasa ng chicken spaghetti, ng chicken natin. So walang diferensya, mas mura lang sa atin. Papunta tayo kami Parisian, Macau. Ligaw-ligaw kami, tapos nahirapan rin kami maghanap ng taxi. So, baka maganda ring idea minsan na mag-tour na lang sa Macau kung ayaw niyong ma-hassle. Kasi ang hirap maghanap ng taxi. Yung Lisboa. 12 minutes pa yung biyahe, 15 minutes. Pagkadating doon, diretso na kami balik na kami sa ferry. Itong part na to para siyang City of Dreams na may Okada na, ewan ko, basta yun. No? Nandito na kami sa The Parisian. Grabe yung mga ano dito. Yung mga building. Parang, grabe tita, no? Ang kaganda. Yun. Grabe. Doon pa sa part doon, yung mga dinaan namin kanina. Ang lalaki talaga ng... Tapos iba-iba yung mga structures niya. Meron pa yung Studio City, nakaka-intriga. Ito yung Eiffel Tower, oh. Nung makita ko yung mga structures kanina doon, parang ano, wala na lang to sa akin ngayon. May pa-light show sila ng gatong oras. .6:15 nag-start yung light show na may music. So kung gusto nyo makita, yun, punta kayo dito ng 6:15 or before 6:15. Pumasok muna kami dito sa loob para mag-CR. Tapos, alis na kami. Kasi 7 o'clock yung water jet namin. Pabiyahe pa kami, mga 10 minutes daw from here. Time check, 7 o'clock. And bitin yung one whole day sa Macau. So, kung marami kayong time, I suggest mag-spend kayo at least 2 days doon. Kasi, tama tita, no? Bitin yung 1 day. Kasi marami pa tayo. Tingin mo. Ayun. Kung kaya nyo ng sobrang aga na pumunta doon, mukhang okay naman, kaya yung 1 day. Pero kung medyo late na kayo makakapunta doon, I suggest mag 2 days na kayo. Kasi marami pa pwedeng puntahan doon. Yung Parisian, Macau, magkakatabi yan. Ang daming pwedeng ikutin doon ng mga lugar. Ang gaganda ng mga structures, ang gaganda ng mga buildings. So, yun. 1 hour yung biyahe, papuntang Macau, 1 hour 10, pabalik ng Hong Kong. We are expecting na makabalik sa hotel siguro mga 8:30. Kasama na yung walk time namin. So, nakauwi na kami dito sa hotel. And nakapag-ayos na rin ako, nakaligo na. Nakapag-dinner na kami. Ang kinain lang namin mga tinapay na nabili namin sa 7-Eleven. Medyo nakakapagod tong araw na to kasi ang dami naming lakad sa Macau pero sobrang worth it. Ang kaganda ng mga buildings doon. Hindi ko in-expect na magaganda yung mga mapupuntahan namin doon. Yung St. Paul Ruins papuntang Senado Square, pwede mo kasing lakarin lang yun eh. So magsimula ka St. Paul Ruins, tapos lakad ka lang papuntang Senado Square. Para siyang Juven Old Street. Ang daming mga tindahan sa labas. Tapos maraming mga Pinoy din doon na tawagin ka, "Sir, kuya, bili ka dito, ganyan-ganyan." Para kang nasa nasa Tianggian sa Pilipinas. Tapos nag-aalok sila ng mga beef jerky, yun, nabudol kami ng beef jerky. Kung on a budget kayo, medyo mag-iingat lang kayo or magiging aware lang kayo sa pagtitimbang nila kasi hindi naman nila kayo dadayain sa timbang. Honest naman, yun lang. Kunyari sila mo 1 pound lang ng pork jerky tapos 1 pound ng beef jerky.
ang gagawin nila, magkakat sila ng marami. Tapos yun yung titimbangin, sasabihin nila, sir, pinalabisan ko lang na konti. Pag natimbang nila yung presyo, ang mahal. Ang ending, mas lamang pa rin sa isang, hindi nga kilo eh, mas lamang pa rin sa 1 pound noong mga in-order ko yung binigay nila. So binayaran na lang din namin kasi nga kakain din naman at saka masarap din naman. So mga nasa 330 Hong Kong dollars yung binayaran namin. Pag kinonvert, libo pa rin yun. So kung hindi nyo kasi mapapansin na malaki na pala yung nagagastos nyo dito. Kasi yan, katulad niya, 300 Hong Kong dollars nasa, parang ang baba lang kasi 300 Hong Kong dollars nga lang. Pero pag kinonvert mo sa peso, nasa libo na yun, diba? Nung isang araw, bumili kami ng yung mga heart-shaped na toasted croissants. 138 lang per box nun. Bumili kami ng 3, buy 3, get 1 free kasi. So, nasa 400 Hong Kong dollars na. Sabi ko, 400 lang naman, ganyan. Pero nung convert namin, nasa 3,000 mahigit din. So, kung nagtitipid kayo at medyo tight yung budget nyo, maging mas aware kayo sa mga conversion ng mga binibili nyo. So, bago kayo magbayad, i-check nyo muna magkano ba ito pag kinonvert sa peso. So, yun. End of day 2 na natin. Tomorrow, nasa TST lang tayo. Magmumungkok din. Punta tayo sa Sneaker Street saka Ladies Market. And then, Symphony of Lights saka Avenue of Stars. Kung ano man yung mga nando sa TST. Tatry naming makover lahat yun. Yun. So, this is officially the end of our day 2 dito sa Hong Kong Macau trip natin this 2025. See you tomorrow and good night everyone. Bye-bye!